ng reservation is kailangan syempre, of course, put the block and lot, anong house model niya, TCP po niya, which is nakikita naman po natin with the sample computation and also yung broker slash kung ano pong ano kaya. Okay? Next, ano pong kailangan namin dito? Signature over printed name of your client. Okay? Next po, for the first form, this is the purchase application form. Ito yung kumbaga sa iba ay reservation form. Yan, ito po yun. So dito po, of course, the project, pwede nyo namang hindi ito lagyan eh. Kasi meron na sa unahan. Pero kung napakasipag nyo po, pwede nyo pong lagyan. Okay? This, initially pa, talya, core, complete, block and lot po. Dito, no need kami na to. So of course, for this buyer's information po, this is the principal buyer. Okay, sa bangko po, kung sino po ang mas mataas ang income, siya po ang principal. Sa HDMF, depende po kung anong appoint nyo kung sino man. Okay? Yes, for this naman po, kailangan namin, of course, the full name, billing address, home address po niya. Most likely, ang home address na is kung saan talaga siya nakatira. Di ba there are times may probinsya, dun siya, nalagi lang siya sa Maynila. So pupunta ka sa billing address. Yun yung sa Maynila na yun. Itong home address, ito yung kung saan. Permanent po yun. Yes. So birth date, ang age niya, place of, lahat po yan kailangan. Mother's maiden name, kailangan din po. So ilan yung dependent niya, ang age nun, vehicle, yung own niya, 25 years, and employer's business name. Diyos ko, marami po akong kliyent, seller na, ma'am, wala daw pong pangalan. Saan kaya siya nagtatrabaho? Diba? Meron yun. Imposible wala. So, ito po, office address, ano po, so position niya, department, length of service, ito po. Ngayon, dito naman sa baba, kung kayang lagyan itong number at saka email address, better. Ngayon, kung wala naman talaga siyang number, email man lang. Kung walang email, number man lang. Okay? Next po. Next natin is si spouse. Of course, si spouse po yung asawa niya. Okay? Si spouse po is, ayan din, lahat po meron din yan. Ngayon, kung wala naman trabaho yung spouse, it's fine. Pero kung siya po yung magiging co-borrower niya, kailangan may trabaho siya. Okay? Next po. AIF, Attorney in Fact Information. Siya po yung in-appoint person niya sa Pilipinas para mag-sign ng lahat ng documents na kailangan. May mga AIF kami dati, Sus Mariosep, lahat pangalan niya. Signature lang naman po ang kailangan. Co-borrower 1 information if applicable. Pero honestly, kung si spouse po ay kasama na siya sa income na kukunin natin, co-borrower 1 na po siya. Si co-borrower 1, lalabas po siyang si co-borrower 2. So, pagka meron na siya nito, hindi na siya pwede mag-isa pa. Kasi dalawang na yun. Ngayon, di na-excite ang kliyente, may co-borrower 1 siya. Kailangan po ng asawa niya. Kung sino po involved, kasama po yun kung meron siyang asawa. Kasi minsan nagugulat kami, sir, may asawa po pala ito, pero po na information. Kaya ang co-borrower, dapat single nila makuha. Correct, Ike. Ngayon, dito po, sa buyer's monthly income, kung Pilipino po kayo at dito po sa Pilipinas, kung sa Pilipinas po ang inyong income, pakilagay na lang po yung eksaktong amount. Huwag na po yung kasi naman po, hindi maintindihan, may allowance, may gross. Sakto nyo na po. As long as pag nakita nyo din po ng kanyang COE, may allowance, at nandun din sa payslip niya, bingo yun. Mas gusto ko yun. Pero kung sa COE nandun ang allowance, wala po siya sa payslip, malungkot ka na. Kasi hindi siya mag-a-add, di ba? Ngayon, pagka naman po ang client po natin ay nasa ibang bansa, kung ano po yung currency nila, yun po ang ilalagay. Total na. Kaya dapat mas kami po ang magpo-convert. Kasi nagpapalit. Bali maganda po yung sinabi mo na yun. Kasi sabi mo, mag-iisa yung PA. Kasi ma'am, diyan kami nagugulan. Dito sa EDSA, pwede yan ma'am. Sa amin ma'am, basic lang. Diba na? Basic. Lalo pag pag-ibig po, basic lang. Kahit yung may allowance, minsan ma'am, ang tawag yung sa teacher. So sa PA, walang allowance? Opo. Basic lang. Kaya magkaiba kayo ma'am. Kaya kami nagpapalit sa ulo ko. Kaya kung pag-iisa po talaga, pagbabayan yung uniform na agad. Yes, ma'am. Kaya ako napag-ano,
Yan pala yung tinatanong ni Kim ng isang Kim, si Kim pangit Kim ako. Chung. Hindi, sabi mo kasi Kim C. Isang Kim L, Chung. parang pangit. Sabi niya, ma'am, di ba ano? Sabi ko, yes, kasi ang alam ko dyan, pwede niyong isama sa income ang allowance if nandun naka-reflect sa payslip. Kasi hindi na yan magbabago eh. Pero kung ang allowance mo ay nandun lang sa Certificate of Employment mo, At wala siya sa payslip, wala yun. Kasi pwedeng mangyari, ginawa mo lang yun. Yes, Diba? So, ipalista nga yung mga concern ni Tita, mamaya, iyan ko yun. Okay lang, honestly ako, sakto po yun. Kasi habang dumadating yung time na dumadating yung information. Kaya nga, correct. Dinareserve na kondo kasi kulang, walang basic lang siya. Oo. Pero kung kailangan nila yung OT at saka yung allowance, pasok siya. Sa OT nga man parang ayoko pa eh. Bakit? Kasi ang OT, depende Hindi regular yan eh. Depende sa katawan niya yun eh. Kung allowance talaga, pinaka-the best na kasama sa payslip. Ito naman ho, honestly, pwedeng wala yung existing bank eh. Pwede rin wala yung credit cards eh. Totoo, pwede yung wala. So, loans niya, if applicable. So, di naman kayo pwede magsikreto pag nakita din talaga yan. Diba? So, eto naman po, Joy, hindi ko anong pangalan ng naiiyak. Palikpik. Palikpik Dominic at Abarantos me. Kaya pala tinatanong, alam niyo ba, pag sa akin siya nagtatanong kasi like ito niloloko, si Gorgonio Magalpok, ilagay mo siya. Yung mga puro kalabaw kasi kaya. Diba, mas malala siya nilagay niya yung palikpik. Eto naman po, pag personal, meaning siya ay self-employed po siya. Pag self-employed po or siya ay businessman, dito siya sa trade. Ang kailangan niya ay supplier/customer. Address, cellphone number. Dito po sa may siya tawag dito, employed po, pwede itong kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, ganyan. Ang address, hindi mo kinakailangan kasama ko yung black and white. Barangay ganito lang, ganyan. Tapos, number po. Barangay Pinagpala. O, diba? Barangay, may silang talaga, tita, pero yung barangay sa- Pinagpala. Pero walang silang sa San Pedro. So, eto, leave the computation tab blank. Ang pinaka-importante pong gawin nyo, pag wala po kami ha, yung computation po na ating pinreset with the client, papirmahan nyo po siya. Pero pag ang computation na binigay namin sa inyo, yung standard, may bank at saka may pag-ibig, kung sang side si bank or si pag-ibig, dun nyo po siya pasignan. Ibig sabihin, aware yung kliyente. Yes po. Okay. So, pero po, kailangan po namin ng signature ni principal buyer sa gilid. Yes. Yan na, lumalalim na ha. Ay, eto pa ma'am. Punto lang kita. Eto nga pala, pinaglalaban ko yung computation na yun para kami ma-absuelto. Sabi ko sa attorney, yung in-endorse po namin computation sa inyo is only sample computation, not the official computation. Pagdating dun sa ilalagay sa check-in, sample computation din to. Saan kami maniniwala? Ulit po. Ang binigay niyo po ay sample computation. Sabi niya. Para ma-absuelto ako. Para ma-absuelto. Kasi sample computation naman talaga yung nakalagay. Para sabi ko, attorney, this is only sample computation. Possible na meron tayong idadagdag or imamayos. Tinignan niya yung ilalagay doon sa manager's check. Ay, ang nakalagay din na may sample computation. Dun sa manager's check. Doon sa Binigay. na ilalagay doon sa manager's check. Ang nakalagay doon sa Parehas. Sino nagsabi nun? Finance, dahil yung SOA is ang nakalagay is sample computation. So, paano may ko isa akong malalaman? tatanungin, tita. So, yung SOA ay bago nagbigay ng manager's check si sir, kumuha kayo ng SOA. Yeah. Computation po muna. Computation. Na mali. SOA na? Hindi pa. Computation pa lang po. Kasi Computation. bibili pa lang. So, saan nag-base yung client? Nag-basic Doon po sa client binigay. sa sample computation. Dapat hindi. Yun Ma-absuelto nga, sana ano ako eh. Dapat, kasi dito, mahigpit kami ha, kahit may lumulusot na isa, ako nagagalit. Bakit mo pinagawa ng manager's check yung kliyente kung alam mo yung sample computation? Kung si Sheila ang naglabas niyan, papayagan kitang gumawa ng manager's check. Pero meron po talagang ganong kliyente, taing-taing mo ganun. Ay, ma'am Gusto kong lawyer. pagawa ng Lawyer manager's check. ang aming client. So, Kulang, ma-absuelto. Sabi ko, kaya ko i-absuelto yan eh. Huwag kang ano. Pagdating sa SOA, endorse ulit doon.
ang nakalagay ay sample computation. Ito, sample computation, yung una ninyong in-endorse sa akin. Sample din tong isa. Yung 24K per unit. Tapos yung SOA, Yung sakto SOA, na. sample computation din, na yun yung nag-exist. Yun na yung, instead, Saan gumawa ng, SOA saan gumawa ba? ng, Customer hindi, ng manager's check? Kay sample, kay SOA? kay SOA. Kay SOA na? Yes, ma'am. Kaya ma'am, Nag-abono. ng 50. Yun. Kala ko mare-refund lang. Oo. Alam na nila yung problema yun. Yung kay Miss Bern, nagawa namin ng paraan po yun eh. Yung nauna, ganun Oo, din ang kasi- nangyari. Kasi si Miss Bern ang nagbigay. Maganda sana ma'am, ganun mangyari. Kung ano yung binigay ni Miss Bern, yun ma'am ang nasunod. Kasi Pero saan galing yung SOA na? Sa cost kayo. Kaparas lang ma'am. Pagpang pa rin. No ma'am, dapat yun lang ang sinunod eh, no? Sundin nyo lagi yung system. Kaya sabi ko nga, i-absent ko to kasi sample computation yan. Hindi, wag ka mawawala. Only sample computation. Kung merong additional tayo na 24K per unit, ay sample computation yung nasa kanila eh. Alamin ng lawyer. Ay, naku po. Lawyer, Doon kami kliyente. nasa Hindi siya nagbabasa na. pag pupunta sa... Sabi ko, totoo ba mga lawyer yung kaharap natin? Eh, makita ko may license. Sabi ko, lawyer nga, tinitest lang pala tayo kung ano. Yung kung- live. Live ma'am. Oo. Sabi ko, hindi, ay syempre mga kasama na sa staff. At pag inano mo ang staff minsan, kaya sabi ko, sige. Kasi gusto ni lawyer na ireklamo si Rio. Sabi ko, sir, kami nang gagawa ka. Pero kung nakasample ng SOA na, kasalanan din yung lawyer. Hindi siya na. Ay, hindi ko, kumbaga, Gumawa na rin siya siya. Anyway, moving forward tayo sa ano. Ito po, kailangan niyo ito mabasa. Hingi kayo ng sample nito. Yes, ma'am. Try niyo lang siyang, meron kami sa Google Drive, tita. Try niyo lang siyang basahin. Pag yung talagang you're very, free. Katulad nito, this application approval, ito po yung reservation agreement. You agreed, ito ha, you agreed as a client na ang binili mo is house and lot. This is the amount. Maganda nga, lagyan mo pa amount. So this application subject for approval to ng PA Properties within 30 days, calendar days from your reservation, lagay mo kailan talaga reservation date niya. Nakalist sa Annex A yan na ang reservations classified as RFO or non-RFO yan. So within 30 days, mababago yan. Kung non-RFO yun at biglang naging RFO, hindi pwedeng magreklamo ang kliyente na bakit kinukuhanan mo na kami ng ganitong mga requirements. Okay? Ulitin ko. Documentary requirement consistent with my/our chosen financing scheme. List attached as Annex A here of if the reserve unit is classified as an RFO mona, ready for occupancy, I will undertake to submit all the requirements other than those pertaining to reservation documents within 30 days period. So tama rin yung sinabi ko. Kung non-RFO yun, possible, ito lang yung requirements niya. But, pag biglang nag-RFO yan, anytime na kailangan kunin yan, the developer has a rights to cancel your reservation pag di ka nag-comply. Yun yung reklamo mo. Bakit hindi ka kami lang? Bakit ganito? Bakit hindi ka mo nagbasa? Ganon. Yan ngayon. Yan yung sinagot kayo. Tapos within 15 days, kumbaga pinalawak ko na lang po yung sinabi ko, ma'am. Kaya po ganun lang yung kinuha natin requirements kasi dumating tayo sa point na pre-selling. So that's non-RFO. Ang sinabi kasi dito, pag ready for occupancy po yung unit nyo, kailangan may bigay mo siya within 30 days. Yung sa ng 30 days. So ngayon, anytime na magpa-ganun kami ng requirements, kailangan po talaga Makomply. ito naman po, within 15 days from the reservation, ito yung date niya, we undertake to enroll the auto-debit payment for or issue complete post-dated checks or completed post-dated checks. Kaya di ba tinanggal na rin yung cash? Walang Gcash. Wala po. Nalang. Tanyo tanggal ng... Ma'am, alam niyo po, honestly, mapakaganda pag PDC. Kasi po, ang PDC po, takot ang kliyente na makancel ang check-in niya. Magkakaroon siya ng... Yes, sobrang penalty po talaga. So, ma'am, sa bagay,
Secured din ng kayo po as a seller na hindi niya yung gagawin. Depende kung talagang nasira na ulo ng client mo. Gusto niya na. Kasi ito sa GCash. Si client nag-reklamo sa charges. Okay. Pero minsan, let's say, mag-ano si client, pag-payment, hihingan ulit ni office ng charges. Pag hindi nagbigay si client, sila ang Yes. nagsasabi. Ganito yun, Tita. Kaya rin po gusto ko sana post-dated checks. Oo. Kasi wala naman na kayong magiging additional. Pag GCash po talaga, may additional. Bills payment meron din yan. Yung, may credit card na rin tayo ngayon, ha? So, ang kliyente nyo, wala rin karapatan magreklamo kung may malaking charges. Yes. So, kaya ayaw lang ni Liz, di siya marunong tinuruan mo. I-open mo lang po. No. Auto debit account po natin is for security bank. Kasi yun tayo. Ang ADA naman, basta ako, PDC, the best. Kasi, kung hindi papasa yung record, ang ADA kasi, honestly, ewan ko kung tama mama, ang automatic debit arrangement is only for the amount of hanggang 1 million lang ang kaya niya talaga. Eh, nasa 3 million na ho tayo. There are times talaga, pumapalpak po ang ADA, kahit may laman po yung, yung account. Kaya pala. Yes, kasi kunwari po, ako po, ganyan ako eh. Pag tinanong ko sa'yo, magkano yung bibilin ko sa'yo, magkano yung monthly, ilabas mo na lahat ng figures kasi ganun ang thinking ko. So, monthly ko, pag pumalpak yan ng bayad, sabihin mo sa akin kung kailangan ko i-redeposit. Siyempre, iinit ulo ko kasi alam ko, minaminus mo na sa akin yan. May ganun. So, kaya ako, para iwas, mag-PPDC ako. Ngayon, ang iiwasan naman po sa post-dated check, kunwari po ang kliyente nyo is in the other country. Aba, yung kliyente nyo, kausapin nyo na, sir, pagka po nangyari kasi sa client ko, nasa Dubai. So, holiday sila. Hindi pumasok ang pera on time sa Pilipinas. So, as ahente, barkada ko siya, bayaran mo. Sabi ko, ikaw naman kasi alam mo naman Ramadan, tapos... Oo, pag Ramadan, 1 month. Yun, syempre, pag barkada mo yung kliyente, kaya mo gano'n. Ramadan eh. Ngayon, C po, itong C, ito yung upon completion of requirements, A and B, we undertake to pay the required amounts stated in the contract price computation section here of the place of payment submission documents shall be in PA properties. So, eto. In the event that we fail to comply with any of the foregoing requirements, PA Properties Hankyu Hanshin shall cancel our application and forfeit all amounts we paid to PA Properties Hankyu without further notice or demand. That's non-refundable. Non-refundable, tapos hindi sila nag-comply within the days na kailangan na hiningi ni Hankyu. May rights po sila to cancel the reservation. Honestly, mabait pa sila. Yes, hindi yan eksaktong 1, 2, 3 by. Pagtingin ko, shucks, 3 months bago sila nag-cancel. So you still have time to, to talk to your client, ganyan. Minsan naman, 6 months, walang bayad, pero hindi na po foreclose eh. Correct. May gano'n. Pero syempre, kaya ko pinakikita, may laban kayo. In the end of the, Huwag nagreklamo. correct. Pero syempre, gampanan din natin ang trabaho Yes natin. po, hanggat maaari. Yes, mahirap. So, marami pa yan, and so on and so forth. Gusto ko makita yung nireklamo. Honestly, may client na nagreklamo sa akin. Makikita niyo kasi yung away namin dun eh. Teka. Ano nga ba pangalan nun? Hindi. Meron kasi sa CTS na nakalagay sa contract to sell. May nakalagay sa contract to sell, I forgot eh, na kapag po ang government natin nagbago ng something, di ba yung government na kunwari 10 piso siya ngayon, naging ginawang 15 pesos, taxes and everything, anything about the government. Pwede natin palitan. We have rights to, yung figures ng kung ano yung binabayaran ng kliyente. Ibig sabihin nun, hindi yun sa atin. Gobyerno po yun. So, may rights tayo doon dahil doon nanggaling. Ngayon, nagre-reklamo yung kliyente. Hindi ko ito pipirmahan hanggat di nyo tinatanggal. Aba ma,
para itong nakaukit sa bato na hindi mo pwede yung basta tanggalin. Paulit-ulit na ko nang ka-explain, ma'am. If the government maglalabas siya ng new policy and new figures of percentage or whatsoever, kailangan natin sumunod doon. At kailangan yun na yun yung bayaran ng kliyente natin. Ganun lang yun. Tsaka relax kayo kasi tsaka. O yan, naiintindihan nyo na ng gusto. Okay. Ganyan ka. Ano? Ng ganan. Himay na himay. Hindi, ngayon ko hinimay kasi ano. Kasi nakita ni Ma'am January, ang laki ng target At sabi ni Sir JJ, siguraduhin nyo lang lahat dyan sa ikaw. Paano kung maging totoo? Sabi ni Ma'am nila kay ako, naniniwala ka? Ilang billion yun sa intention natin overall. Alam niyo po ba nung January, para matuwa lang kayo, iisa lang sa isang realty. Nag-iisang tao lang siya. 7 agad yung napasok niya. Kinausap yung broker niya. Sir, what if pa kung mabigyan mo akong 5 hanggang sa tao na nakafocus na dito sa akin? Totoo po, di ba? Tapos kung halimbawa 5 yun, 7, o sabihin mo na sa 5 times 5, 35 agad doon. Ay, tama ba? 25 pag 5. Pero pag 7, 35. Yung papunta po sa GSD at sa ano, alam mo, Iba pa. may extra na lang siyang papanik doon. Si tita pumokus pa, aba, di sarap ng buhay ko niyan buwan. Parang sa akin, yung mga ganon, kailangan ko rin talaga kausapin, upuan, lahat. Kaya sabi ko kay Ma'am Lani, yung mga puno mo, paggalawin mo, charot, pinagalaw mo. Ibig ko sabihin, kung kinakailangan ako ang magpunta sa inyo doon, gagawin ko po. Kung kailangan kong ulitin lahat, kung ulitin ko ulit yan para sa inyo. Just to help you. Ganon yung nagiging ano ko talaga. Kaya lang po, minsan sa dami ng ginagawa ko dito, hindi ko na rin maintindihan Ano yung trabaho. sinabi niya mo kaagad at Ma'am lang, pwede mo yan. Siyempre, nagpaalam ako sa akin po. Yes, kailangan gano'n. Ito po ha, signature with your client, signature ng asawa po niya, signature ng AIF. Now, nasa ibang bansa na ang kliyente, nasa Pilipinas po yung AIF, of course. Name po ng principal, name po ng principal spouse, name ni AIF, pero siya lahat ang pipirma. Ma'am, thank you, ma'am. Alam na namin ngayon kung sino asawa ni Juan de la Cruz. Carmela po pala. Carmela. Alam niyo kung sino ang kapit ni Juan de la Cruz? Si Maria. Si Maria. Sarap lang. Thank you, ma'am. Attend kami. Sa akin, try nyo rin po itong basahin at all. Wala na akong time to, Diba? The survey question naman po natin. Yung CTS. Huwag nyo na lang pong sabihin honestly. Ito si Ma'am Tagabako, alam niyo yan ha. Primary. What is the purpose and intent to buy? Kasi sometimes na i-declare. May yabang yung iba, ma'am. Just tell primary home, just to tell retirement home. Kasi for leasing and renting out, di ba ma'am? Once na lumabas ang renting out at saka leasing yan, yung normal down payment natin, mas tataas yan sa bangko. Bababa ang ano yan. Alam niyo po ba kung bakit may mga clients kayo na de-decline sa bangko? Kasi nag-usap kami ng Pag mga box in-interview, dito. Pag in-interview, naku sa kapatid ko naman kasi yan, naku di ba, pabida-bida, bumida ang lola. Actually, ano ko lang yan excess ko lang yan, so that's my rental, ko yan. Kahit doon ka mo yung bus mo ay ang kliyente mo ay CEO, siya ang may-ari ng kumpanya, sabihin mo dadating ang panahon doon siya titira. Kasi mag-iiba daw po talaga yung sa bangko. So, gano'n. Minsan pag inatake ng pabida-bida, Primary. So, eto, just leave this. This is Ito pong seller's details, inyo na po yun, alam niyo na po yan, of course. Dito Gerardo Mangkoy. Si ABC Realty, tapos po si Arlene B. Capule, Janice. Alam mo yung si Joy, minahahalata ko kung sino yung kausap niya nung araw nang gumagawa siya. Pipiling ko po si Tita Arlene, yung isa. Bro, Michael Bellardo. Si Bellardo rin. si Bilardo. Okay, this is the general terms and condition naman po. Yeah. Si general terms and condition, tapos na po siya magsulat, pipirma na lang po siya. Pero kung ako po sa inyo, para walang sisihan in the end, basahin nyo rin po siya kung ano to. Kasi minsan ang kliyente, ano to, ba't ako pipirma? May mga ganong kliyente, ba't ako pipirma? At least, you know the general. The general purchase terms and condition, this is for the booking department, pero tayo na yung nagpapasign.
This one naman, ano yung payment na pwede? Like this one, payment terms na. Anong payment term ng client mo? Of course, kung others, ito yung zero, yung no DP. So, ito kahit hindi na ito masagutan. Ano ba naman ito? Ito po, pinasasign lang po namin for documentary purposes. Nakasaad po dito yung mga payment terms. Financing scheme, if ever magpang-financing po kayo, nandito po yung mga checklist and so on and so forth. Ngayon po, kung kayo naman po ay hindi naman no DP yun at may monthly sila, ito naman po yung auto-debit arrangement namin over the counter. Again, so aware ng kliyente mo na anak mo ang nandito. Hindi ka ba, Pwede na sila sa bukid. diba? Hearing pa ba dyan? Yan, ito, check payments. Pag nag-check payments ka, ganito, ganyan, so on and so on. Nandito siya lahat. So, para pag pumirma ang client mo, kasi di ba kung ikaw din naman nasa posisyon ng client mo, ayaw mo rin pumipirma ng mga bagay na pirma. Katulad ng credit card ngayon, ma'am, anong taon po yung nag-iba yung terms and condition? Yung pwede na pong singilin ng bangko, yung bangko, kunwari, anong bangko ka? PS Bank. Credit card, hindi na ako nagbayad. Di ba dati, takbuhan lang, 5 years, pwede ka na ulit kumuha. Aware na po ba kayo na pag nahanap ng bangko, ay eksakto ng bangko ng credit card mo, ay magbabawa sila? Ay, ino-auto-debit? ma'am. Experience si Papa. Sisingilin ka na. Ma'am, automatic. Hindi. Ako, sampulong ko na nga kayo, credit card ko, Security Bank. So, syempre, aware ako noon yung nangyari sa akin nung past kasi wala na, hindi ko na siya mahabol. Ito po yung card kong to ay pandemic card. So, alam niyo naman, grocery, gatas ng ano ko. Nagbabayad ako. Ang problema, hindi maintindihan ni bangko kung saan niya ikakarga yung binabayad mo, 15, 20,000. Yan ang monthly ko na binabayad ko. Hindi na babawa. So, kung lumulobo siya. At the end of the day, sabi ko, iisipin ko muna kung babayaran ko pa kayo. Sandali lang kasi nga, uunahin ko yung anak ko, unahin ko yung pakainin ko sila. So, di hanggang sa nag-PA ako. Sabi ko, shit, security mo. Ay, hindi naman siguro. Ganun pa ako naman siguro. Hindi na, tumatagal na. Meron akong pinagka-ipon-ipon na pera dun sa ano ko, sa sweldo ko. Dahil may babayaran ako, so inipon ko siya. Nawala. Sabi ko, ay, babayad na ako sa tita ko. Ang laman po nun, 21,000. Sabi ng tita ko, nasa na? Inom pa siya. Ito na, babayad ko na. Ano, may sumakit yung ulo ko, parang natanggal yung anet ko. Lahat na ganyan. Bakit siya 0-0? Hindi siya, alam niyo, kung merong may ano point. lang, May point. 1,000 lang, 2,000. Pagtingin ko, yung pinaka-ayaw ko makita di ba meron yung gano'n? Yung pinaka-ayaw ko makita. Dash yun, no? May pagpinulong mo biglang. Parang may auto, ganito. Alam mo, nasira yung ulo ko talaga nung umaga-maga. Tita, alam mo kung anong event yun? Natatandaan mo yung nila dito, yung unang laro na. Di ba pagbaba ko ng van, sabi ko, ano ba? Hindi ko lang sabi, wala ako yung pwede. Tapos ko, ganyan. Alam mo, tawag ako ng tawag sa security pa. Hanggang sa nalaman ko, yun ang Sila pala yun. Kala mo may nag-hack. Kala mo may nag-hack dun sa akala ko may nag-hack. Papa Ano na. savings mo yan? Yung Si 21. Papa na, 100. Nasa ano mo, payroll pa. So nakiusap pa ako with our HR department na can you hold my mag-over the counter na lang ako. So syempre, that's not possible sa dami namin. Kailangan naman special di ba? Di lumaban ako ngayon. Kaya sabi, lawyer kasi kapatid ko. Yan yung mga sabi niya. Hindi, payroll na yan. Masisira lang ulo ko. Alam niyang mabilis din ako minsan yung temper ko pag gano'n. Sige na, bawasan mo, pabawasan mo. Sinend ko sa third party. Pumayog ng konti, ganito. Hanggang sa nairita na ako, sabi mo. Pati lawyer ng PA. Alam mo na, pinagpuputol nila yung security bank nilang credit card gawa ko. Natuto na sila. Kasi doon din nila, akala nila, it's normal. Yes, ma'am. Kasi nasanay po ako, honestly, with BPI. May credit card din ako sa BPI. Pumalpak lang ako doon because of my ex-husband. Okay? Pero yun, pag kunwari, may utang ako 10,000. Tapos kung di mo siya kayang bayaran sa junior, meron siyang babayaran na interest, kunwari 1,500. So kung may pera akong 5,000, dadagdagan ko siyang 1,500 para ma-cover up. Pag pinayad ko doon, kita-kita mo yung 10,000 mo down to 5,000. Kaya palobo siya ng palobo, kaya nagigil ako. Sabi ko, bakit ganito to? Ang gusto pala nilang mangyari is, you pay that 1,500
One time. Sabi ko, ba't ako nag-credit card kung gusto mo rin naman palang one time? Tama po ba ako? Kaya ka nga nangutang. Sabi ko, ay, ayoko na yan. Pumunta na lahat ng credit. Alam mo ginawa ko, tita? Nakita mo yung post ko na nakadress ako. Pinaganda ko yung sarili ko that day. Punta ako. Nag-withdraw ako ng 120,000. Tapos sabi pa, nakatulala na ako, sabi ng BPI, ma'am, saan niyo pong gagamitin ng credit card? Ano may tawag ako ng video? Nang tanongin na isa ko, sabi ko, mama, ito na bilang siya. Pagpunta ka, hindi ko na talaga inipit kasi hindi mo na pera yan. Ito na siya sa batas ng dito security ko. Ito na po yung bayad ko. Sabi niya, mga parang bad day. Alam niyo, mas pangit pa kayo sa Citibank. Nililindi ako sa inyo. Pinunod ko na, ayoko na masakit na ulo ko. Alam niyo bang, how many years hindi ko sinasagot ang personal phone ko? Kasi rinding na ako. Kasalanan ko rin naman. Kaya ang halap ko, huwag naman yung dumarating yung time yung mga naniningil sa'yo. Nangutang ka kasi, alam ko, pero huwag mo nang pasusin kasi kliyente niyo ako, di ba? Huwag ka namang sumigaw. Alam ko naman na utang niyo, pero akala mo naman kaya niyo. Iinis kasi ako. Umutang tayo, akala mo naman babayaran pa natin, di ba? Di ba? Yung gano'n. Kasi may mga ano na... Ang laki! 120 lang yung ano ko 120,000 lang yung ano ko, yung max card ko. Umabot akong 380 na. Napababa ko pa yun. Pero, okay na, nakakatulog na ako. Sabi pa niya nun. Sabi pa ni Ma'am Remy nun. Ay, Jam, ang ganda ng cellphone mo. Magkano? 60,000, sabi ng boss ko. O, di ba, yung binayad mo sa credit card mo, dalawa yan. Sa inyo, sabi ko eh. Ang masakit kasi hindi ako nagagano'n. Nakita mo ba ako naka-apple? Yung tipid ako ng tipid. Tapos sabi ko, sige, at least, kumbaga sa natapos ka na rin. That's why, sabi ko sa kanilang lahat, learning from my experience. You need to, talaga you need to read all the policies. Katulad ni Pang, sabi ko nga tintik na yan sa liit na yan, do you think babasahin ko yung terms and conditions mo? Kasi excited ka to get the credit card. Same with this, excited kang kumuha ng house and lot. Kaya di ba nagkasakit ako mama? Nagkasakit ako sa PNB. Sabi ko sa anak ko, wag kang mag-deposit doon sa card ko. Kasi nang aking may credit card, automatic yan, ibabawas na agad nila. Kaya yan. Kausap ko yung kaibigan kong manager, ano ko yung kababaga ko, ay hindi yung kamag-alala, matagal na pala yun. Sabi niya, Nieta, kaya kang kumuha. Sabi niya, bilisan mo. Ay, hindi ko na nakuha talaga. Gusto ko pa sana mapaglaro na every time na kukuha yung sweldo, ililipat ko siya. Naisip ko po, paano kung wala internet? Paano kung nasa expressway ako, di ba aksidente pa ako, just to think that, okay na yung pera, sige, kitain ko naman ulit yan. Gano'n na lang, di tapos na. Yan lang yung, ito yan, same with this, ayan. Delivery of lot, house and lot. Ito, yan. Kinabahan ka ba? Ayan, katulad nito, upon turnover, nandito lahat eh. Even yung CTS, honestly, we cannot give you the soft copy of CTS, but pwede yan kung gusto niyo. Pero hindi niyo pwedeng bigyan ng kliyente niyo talaga. Para ma-review. Para aware kayo. Mari-review yun. Natuto ko yan yung lawyer man yung namin. Ang daming question. Buti na lang, yung CTS ng PA, nare-review mo yun eh. May sakit sa ulo pag lawyer ang Pero alam nyo, lahat ng lawyer na naging client natin dito lang ako takang-taka nung lumipat ako dito sa PA. Nung nasa Ayala, sa Alveo, bago ko po makuha ang reservation ng kliyente, tatapusin niya po munang basahin lahat ng reservation forms. Totoo po yun, lahat ng pipirmahan po niya. Kaya dito takang-taka ko, parang, pirma kayo agad. Tiwala agad dun sa nagsasabi. Agad, oo. May judge na po tayo dito. May judge tayo dito. Kaya sabi nga, Ma'am January, ikaw naman, oo, alam naman ako naman yung mission. Ako nag-asikaso, pero parang ako yung mission ha. Sabi ko gano'n. Etong undertaking, para saan po ba to? The undertaking is fully understand and acknowledge that the failure to submit the enumerated documents within the stated period
shall immediately give the developer the right to cancel or deny buyer's application for reservation, purchase, and development. Ito na po yun. Huwag po kayong mahiyang sabihin, alam niyo po kung bakit, para hindi rin po masayang ng oras sa kliyente kung talagang kukuha siya o hindi. Nung time na nasa Amaya ko, dahil gusto ko lang po talaga siyang mapakabenta sa dami, international ako na sa ibang bansa. Dumating yung time na wala akong ginagawa. Sa Hong Kong yun parang naging bahay ko Hong Kong na isang taon. Sabi ko, basahin ko kaya. Meron akong isang walang ganyan. Ang nakalagay siya ay waiver na pag namatay ang kliyente, automatic mapupunta sa developer yung bahay hanggat hindi siya fully paid. Alam ko yung laro na yun. Kailangan ma-fully paid ng kamag-anak ng namatay within 2 days lang ata or 3 days. Alam mo ginawa ko nun? Natakot ako, 10 yun. Parang ko, napaka-konsensya mo yun Iikot ang konsensya mo, honestly. Ang mami ko doon time nasa insurance company. Mami, bakit? Ano nangyari siya? Gawa mo ako ng 10 proposal ng MRI, ganito, ganyan. Kahit ako na magbayad, alam niyo kung bakit? Tinanong ko, parang max of 5,000 that time na. Ako na lahat yan. Alam niyo maglalabas ako ng 50,000. Hindi ako takot. Hindi ako ng mga clients na yun Ang importante kasi sa akin is service kasi. Yes, exactly. I have a commission. So bakit ako matatakot ng every commission ko sa isang tao, 5,000 ako magbabayad? Ang bait ng ibang clients ko. Kami na magbabayad. Yes. Yun na. Alam niyo, sabi ko sa inyo, pag minahal niyo yung trabaho niyo, dire-diretso yan. Ganun Kaya minsan dito, hindi ko sabihin ko sino, hindi naman sa inyo. Ma'am, resibo. Bakit? Dita. Puta ko sa kliyente, sisingilin ko. Ano ko yun? SPA po. Diyos ko naman, ma'am, 2 unit yung nakuha mo. Magkano ba yan? 1,000. Ay, tita, 2 unit. 2 unit ho. Mahina ang 60,000 sa isang unit mo. 1,000 lang. Sisingilin mo pa yung 1,000. My God, huwag naman gawin yun. Kasi it's part of your being a salesperson. Hindi na tayo, hindi na. Huwag na. Hanggat kaya nyo, gawin nyo. Huwag lang naman yung sukdo lang, wala naman nang matira sa iyo. Hindi naman ganun. So this one is the checklist requirements. Ito po, ulitin ko ha. This is the only document na magiging document purposes na lang siya. But we'll give you another checklist na galing na talaga with the bank financing and the HDM. Magiging ano na lang to, forms of for documentary purposes. Okay, pero kailangan pa rin ng signature. So this is the application for China Bank and there's another application for tabs must be fully filled up. Ayun. Ito po kasi pag sinenmisa ni Joy, nakatab, so kailangan fill upan lahat. Okay, tapos firma po ni borrower ni spouse. Ito din with security bank. Dahil mo yan pa. Ba? Dahil mo sa security bank. Hindi naman ba't mo Diyan dumadaan sweldo ko. Charot. Ano naman kita dalawa naman kasi may kasalanan ako tsaka si Backboy. Kaya okay lang. So, ayan. Itong FWD, kailangan din nila yan pirmahan for the insurance of the bank. So, ito yung sinasabi natin for beneficiary. Kahit paulit-ulit niya ilagay yung mga kabit niya, o kung sino mang babae, basta automatic pa rin niya, mapupunta talaga ng kanino, okay? May nakakalala revocable. Kahit irrevocable, ma'am? Parang hindi talaga kasi yun nangyari sa Kabuya. kahit anong mangyari. Revocable. Wala talagang inano siya, tinanong ka paano yun ito? Sa attorney. Wala, di naman siya kasal dun sa lalaki Single siya. So, ito naman yung pipila pa nila. This one is the declaration for the group insurance plan coverage of mortgage redemption insurance. So, they represent to declare that I have agreed to be enrolled under the group insurance plan, mortgage redemption insurance of the corporation seller of with Manila. Bakit sa corporation? Kasi in-apply siya as a full corporation, pero that's individual. Ito na lang, lawyers din siya. Hindi, yung kapatid ko lang. Ay, hindi ko kaya yun, tita. Ang kapatid ko, puro libro ako maingay. Alam mo ba, Jay? Alam mo ba? Ate, nagbabasa ako. Ay, sorry.
Alam mo yung kita mo yung pagkakaiba namin magkapatid. Sa sales kasi ako, so siya hindi. So ayan, pipirmahan din niya. Okay. Next, ito po, palagi po itong tinatanong. Ma'am, ito yung 2307. Lagi nilang tinatanong to. Pero dito pipila pa yung TIN number ng client, name ng client, tsaka yung registered address plus signature. Ang tanong lagi ng kliyente dito, bakit nila kailangan magpasa nito? Sa title. Kasi po, hindi rin kita. Kasi di ba, nagbigay tayo ng taxes or VAT. So tayo yung tawag dito? Sira na ulo ko. Sa BIR, tayo yung magpa-file. So ito, hiningan natin siya na parang authorization na tayo yung magpa-file on behalf ni Juan de la Cruz. Okay? Bakit nga? Ganun. Lagi siya tanong ganun. Bakit nga? Okay, next po natin. Bibilisan ko na lang at para baka may mga lakad pa kayo eh. Ito ay ano na lang to. Oh, we sold 35 units in 60 days. Wow! Pasok na sa Kaya niyo ba? Yan, update.